Maaga pa lang, naghahanda na si Nanay Malu para sa isang mahabang araw. Isang basong kape at ilang piraso ng pandesal ang kanilang pinagsasaluhan ng kanyang mga apo. Mabata na isang na eh. Kailangan daw nila ng lakas dahil papunta sila ngayon sa Divisoria. Aban. Divisoria ang isa sa mga sentro ng komersyo sa Maynila. Bagsakan ng samut-saring produkto. Bagsak din ang presyo, kaya dinarayo. Pero hindi pamamalengke ang pakay ngayon ni Nanay Malu. Sa edad na 62, malakas pa si Lola. Eh ano po yung kanya po yun kasi ginamit kayo kanto po. Yes, Hiniram po. Nakailan sila. Ano po na tayo. Kasabay ng pag-aalaga sa kanyang mga apong sina Jeremy at Miguel, 6 at 4 na taong gulang, matyaga niyang nililibot ang bahaging ito ng Divisoria para manguha ng mga patapong gulay at mga basura. Nay, paano nga po yung inyong ikot? Ilang tindahan nga po ulit yung inikutan po ninyo? Ano po, yung mga bali apat sila yun. Oo. Lalo sa hapon, gano'n din. Lahat po gulay. Oo, mga ano. Kukunin kong basura nila, basura ito na. Yung basura, yun po yung gulay na itatapon na dapat. Mga basura nila yun. Iba yung makabalot. Oo. Iba yung ano. Ah, nakatabi na yun. Para Okay. sa akin. Ah, so parang kapalit nung gulay na binibigay po nila sa inyo, kayo na po yung nag-didispatch naman ng kanilang mga basura talaga. Ah, Pero minsan, palitan. binibigyan nila ako ng, binabayaran din nila ako. Halos 3 dekada na itong ginagawa ni Nanay Malu. Kabisado na niya ang pasikot-sikot sa palengke. Pero sa laki at bigat ng itinutulak niyang kariton at dala na rin ng kanyang edad, ramdam na niya ang pananakit ng katawan. Nay, saan bang parte ng katawan nyo medyo sumasakit na ngayon? Dito lang talagang to. Tuhod nyo masakit na. Kalakad, tapos dito. Sa balikat ho. Oo. Saan ho sa tingin nyo galing yung sakit sa balikat? Katago. Ang mga nakolekta mula sa mga tindahan ng gulay, pipilian ni Nanay Malu. Kapalit ng mga gulay na pwede pang ibenta, trabaho niyang itapon ang mga kasama nitong basura. Pulot vendor ang tawag kay Nanay Malu. Inihihiwalay ang mga gulay na pwede pa sa mga gulay na bulok at di na pwedeng pakinabangan. Dali na kayo! Maayos na nakasalansan ang mga gulay tulad ng mushroom, bell pepper at Chinese pechay na kanyang nakuha at nilinis mula sa mga hinakot na basura noong umagang yun. Gulay, mushroom! Dito na magsisimulang maging pera ang mga gulay na dapat sanay itatapon na. Hello po, Nanay. Ano po? Opo, kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Kahit na tumal, magtutanda. Opo. Nay, anong
Ano itong pwesto natin dito? Ano ba itong lugar na to? Santo Cristo po. Paano nyo po ini-examine kung ano yung okay sa hindi okay na parte ng mga gulay? Pag hindi na ako talagang maano siya, malambot na siya na ano. Tapos, Malambot na. Oo. ganito, may mga uod-uod na bukas-bukas, hindi Oo. na pwede. Tanggal na yun. Tanggalin na. Ang mga dilaw. Tulad nito, okay pa to. Ang daw na dilaw na yan, Opo. ganyan, Opo. pinanggay na namin. Tapos, tutumpok. Okay. Ito nga, no, yung mga gulay na binibenta ni Nanay Malu dito sa kanyang pwesto. At mapapansin natin na karamihan naman sa mga gulay na nakikita natin dito talagang okay pa. Tulad na lamang itong bok choy o Chinese pechay. Ang ginagawa ni Nanay Malu rito, tinatanggal niya yung mga medyo hindi na maganda itsura. At ito, sariwa pa nga itong mga binibenta niya sa kanyang mga suki. At itong bell pepper naman, yung mga bulok daw, tinatapyas ni Nanay para itong medyo okay-okay pa ay maibenta naman pagkakitaan pa. Itong mga mushrooms, hindi masyadong talagang binibili ng karamihan, pero meron siyang market talaga dito. No? Okay pa naman ang itsura. Medyo iba-iba lang nga lang yung amoy, pero pwede pa. No? Pwede pang kainin at tutuin. Itong effort ni Nanay dito, isa sa mga maliliit na mga hakbang para nga mabawasan kahit pa paano yung mga nasasayang na pagkain na natatapon na lamang dito sa Metro Manila. Pero Nay, alam niyo ho, nakahanga-hanga yung inyong ginagawa, no? Pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Sa edad niyo pong yan, 60 plus years old na po kayo, Nay, bakit niyo pilit na kinakaya pa rin ito? Para sa mga po. Bakit? Ayaw ko kasing nagugutom na kahit pa paano. At ayaw niyo rin sila nahihirapan, nagugutom. Ayaw na inyo. Ayaw. Kaya lahat ito para sa Ayaw ko mangutang ako, doon mamaling mo sa kumbasa. Ayaw ko makita. Pero Nay, may edad na po kayo eh. Wala kang magawa. Kaya ko pa naman. Patanghali na pero matumal pa rin ang benta ni Nanay Malu. Mushroom po. Pechay. May mga nagtangkang bumili pero wala ang hanap nilang gulay. Mushroom po. Hello po. Mushroom po. Ay. Didiskarte muna ako. Ano po, Nay? Didiskarte muna ako ng mga paninda ko. Didiskarte po kayo doon? Paano ko ito? Ito yung muna dito. Ako muna? Sige. Okay po, Nay. Bilisan nyo, Nay, ha? Atay, ako na magbibenta. Nay, bili. Mushroom po, mushroom. Sige, Nay. Chinese pechay, bok choy. Ayaw. Chinese pechay. 50 pero pwede na po. Isang bugkos, 30 ho, 30. Okay na po. Okay po yung 30? Oy, grabe. Ayos. Sige po, Nay. Thank you, Nay, ha. Ako, matutuwa sa Nanay Malu dito. Ayan, Nay. Opo. Ayan po. Salamat po, Nay, ha. Ingat po kayo. Thank you po. Ayun, nakabenta na tayo. 30 pesos para kay Nanay Malu. Dito po, bell pepper po. Bell pepper. Hindi ko alam. Patay. Ha? Sige na po, para po kay Nanay. 10. Sige o, 10 piso. Ito po. 10 isa? Opo. Opo. Salamat po. God bless po, ha. Oh, yun si Nanay. Nanay! Good news, Nay. Ano kayo? Ang bira. Dagdag na... Ano, ibibenta nyo ngayon? O nilinisin nyo rito? Okay. Nay, nawala na si Bok Choy. Wala na. Wala na. Wow! Oo. Sana all. Nay! Nay, may tanong lang ako. Magkano ba yung benta sa bell pepper? 20. 20! Okay. Ay, gulay kayo riyan o. Ano to? 50 pa lang po. Kapag malakas ang benta, kaya raw niyang kumita.
ng 500 piso sa buong maghapon. Minsan pinukulang pa nga yung 500 na yung nakita ko. Kulang pa yung 500 para sa isang araw. Sa amin. Kapag naubos na ang panindang gulay ni Nanay Malu, diretso na siya sa tindahan ng bigas. At oras na para umuwi. Nairaraos naman daw ni Nanay Malu ang pagkain nila sa isang araw. Pero hindi niya tiyak ang sustansya nito. Tangali, kanin, kagabi, ganun din po. May kanin din po sa gabi. Hmm. Okay. Yung ulam ho? Mayroon din po. Ay pa. Okay. Ano yan? Iba-iba na naman? Pag walang-wala, tuyo. Tuyo? Oo. Ba't may kanin siya tuyo? Katulad ni Nanay Malu, mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino rin ang walang sapat na pagkain o food poor. Ito'y ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Kung maraming Pilipinong nagugutom, marami rin ang itinatapong pagkain o food waste. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, halos 2,000 metriko tonelada ng pagkain, kabilang ang bigas, gulay at karne, ang natatapon kada araw sa buong bansa. Kasing bigat ito ng pinagsama-samang 154 na bus. 23 milyong pisong halaga naman ng bigas ang natatapon lang kada araw. Sapat sana ito para pakainin ang mahigit 4 na milyong Pilipinong nagugutom. Sa lungsod naman ng Quezon City, mas malawak na pagsagip sa mga pagkain ang isinasagawa. Ang non-government organization na SOS o Scholars of Sustenance, isang food rescue group, halos araw-araw umiikot sa Metro Manila. Kabilang sa kanilang mga iniikutan ay ilang mga hotel tulad ng Grand Hyatt Manila. Kinukuha nila mula rito ang mga pagkain na itinuturing ng food waste pero pwede pang pakinabangan. Umiikot rin sila sa mga cafe sa Taguig, Maynila at Makati. So sa SOS meron kaming 10-8-1 concept, no? So merong 8 billion na tao sa buong mundo. And then 1 billion nagugutom. And then yung 10 naman, 10 billion people worth of food ang meron or pinoproduce ng buong mundo. So ibig sabihin yan, kahit napakainin mo lahat ng tao sa mundo, meron pa ring sobra na pagkain. So saan yan mapupunta? Ayon kay Mac Florendo, nagsimula ang kanyang advocacy ng pagsagip sa mga pagkain noong 2015. Gamit lang ang bisikleta, umiikot siya sa mga food business sa Dumaguete para kunin ang mga pagkain natira na pwede pang lutuin at makain ulit. Nakuha raw niya ang ideya sa Thailand at Malaysia. I just did it on my free time or weekends, and then I brought in some friends. Nagsimula ako lang mag-isa. So I talked to our university cafeteria kung may sobrang food. Umikot ako sa mga public markets and chinek ko kung saan napupunta talaga yung mga sobrang food or hindi nabentang food, mga bakery. And then inisa-isa ko yan, tinatanong ko, saan po napupunta yan? Ang sagot dyan, tinatapon. So may first, meron pala talagang sobrang food. May mga food pala talagang tinatapon. Pangalawa, syempre alam naman natin, sobrang daming nagugutom sa Pilipinas. Ngayon, siya na ang Food Rescue Supervisor ng international group na Scholars of Sustenance dito sa Pilipinas. Mula sa bisikleta, truck na ngayon ang gamit nila sa kanilang food rescue operations. Papakilala ko kayo kay Kagat.
Kagat. So yan yung first ever na food rescue truck ng Scholars of Sustenance Philippines. Okay, kagat. Okay. So, Bakit kagat siya? Bakit kagat? Agad. Kasi syempre yung goal naman sa food rescue is to feed people, and we want to feed or save the planet one bite at a time. One bite at a time. Kaya Kaya kagat. Ayon kay Mac, sinisikap nilang isalba ang mga sobrang pagkain na itinatapon ng mga establishmento para maibigay sa mga nagugutom na komunidad. Ang cafe na ito sa Quezon City, isa sa kanilang donor ng mga tinapay. Malaking bagay raw para sa kanilang cafe ang ginagawa ni Mac. Fortunately, na-meet namin yung people from SOS Food Rescue na nagpakilala na organization sila na nag-offer ng systematic na approach sa pag-address ng food waste na problem. So, ayun, parang sumakto na finally may partner kami na pwede para dito sa problem na to. Hilder, ano ba yung mga produkto na mga nabibigay nyo sa SOS Food Rescue doon sa kanilang effort pag bibisita siya at kukuha na sila ng mga pagkain coming sa grupo ninyo? Example po, itong Panaw Chocolate or Chocolate Croissant na kita naman dito na okay pa rin naman siya kainin, pero hindi lang siya pumasa sa product standards namin na kailangan uniform yung itsura. Pero kahit na tagilid siya, panglamang tiyan pa rin siya, tsaka masarap pa rin naman siya. Tagal-tagal, parang wala naman sa inyo yan. 8.50 sa ayan Sa food rescue, once we collect yung food na natatanggap namin, it goes straight to the community within the day, and they need to consume it within the day. Usually, yung mga food na tinatanggap natin yung mga perishable goods or yung mga food na mabilis masira. So if you give us food and feeling namin hindi okay, we can decline. And we train our communities as well to learn food safety. Non-negotiable yung policy namin on food safety. So we've been working with more than 50 communities around Metro Manila. Sa Metro Manila pa lang kami. So of course, we work with different NGOs, we work with mga barangays, we work with communities na mayroong mga leaders. Kasi kami, maingat din kami, hindi kami basta-basta namimigay sa kalsada lang. Kailangan maayos yung proseso, and we've been working with more than 10 cities in Metro Manila. Binalikan namin sina Nanay Malu at ang dalawa niyang apo para magpa-check up. Kuya Jeremy, sige Kuya Jeremy, sama ka dito. Okay naman siya sa timbang dahil nga naano ko naman yan na paano ko naman sa health center. Kaso lang talagang payat lang siya. Hindi naman po manoris ang mga apo ko. Yung malalim. Yan, isa pa. Nang simulan ang pagsusuri ng doktor, nagulat sila sa kanilang natuklasan. Nandito tayo sa Barangay Sacred Heart dito sa Quezon City at tamang sakto, mag-alas 9 na ng umaga, hanap tayo ng makakainan para talagang medyo subakto naman yung agahan natin ngayong araw. Pagbilan po. Yes, sir. Ano po yan, sir? Oo, isang pakbet. Ate, ito, ano to? Ito, sa tabi ng tilapia, ano to? Sige, tilapia na lang tayo. Pero magkano nga ba yung ating nagastos? Itong gulay ay 40 pesos. Itong namang tilapia nga pinirito ay 60 pesos. Habang ito namang kanin natin ay 12 pesos. Ang suma total ay 112 pesos. Pero alam niyo ba, noong 2021 may lumabas sa pag-aaral na ayon sa kanila ay meron daw kailangan lang na 93 pesos na budget na kailangan kada meal para sa isang pamilya na merong 5 miyembro. Kung ikukumpara natin sa presyo natin binayaran ngayon dito sa ating pagkain, para lang sa isang tao, malayong-malayo na. Kulang na yung budget.
Kung pagbabasehan ng datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong 2022, lumalabas na 18 pesos lang ang kailangan ng isang tao kada meal o kainan. Posible naman daw ito, pero hindi tiyak ang sustansyang makukuha rito ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Saan ba ngayon patutungo yung 18 pesos natin? Isang cup ng rice ay 10 pesos or 12 pesos na. So ang natitira na lang ay 8 pesos. Anong mabibili na ulam ang 8 pesos kundi itlog lang? But we cannot live with rice and egg alone, right? All throughout our life or the whole year, no? This data, I think, must be updated. This release was actually in way back 2021. PSA and the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology nag-uugnayan sa isa't isa para ito ay ma-update. And we are now in the process of actually trying to already compute the real amount for the food threshold na kung saan we are aiming to have a nutrient adequate diet para masabi natin na gawing na ang healthy diet ay gawing affordable for all. Ayon sa pinakahuling datos ng National Nutritional Council nito lamang Hulyo, kailangan ng 1,212 pesos kada araw ng pamilya na may 5 miyembro o 80 pesos kada tao para may masustansyang maihahin. Si Kuya Jeremy. Sige, Kuya Jeremy, sama ka kito. 17 kilos, 115. Base po sa kanilang mga timbang tsaka sa kanilang height, severely malnourished po yung mga bata. So, mabuti na lang, wala namang masyadong infection, no? Pero kailangan pa rin ng tamang nutrisyon para mas maganda po yung paglaki ng mga bata. Kaya sa ngayon, ang ma-provide lang ng health center ay yung ating mga multivitamins, no? Kahit paano. Pero syempre, nakasalalay pa rin kay nanay. Yung talagang tamang nutrition na ibibigay, mapoprovide sa mga bata. Ha? Patapos na sana ang check-up sa mga bata nang may napansing kakaiba ang doktora sa kaliwang braso ni Jeremy. Pero nagagalaw mo siya, be? Nagagalaw? Tingin niya. Kasi ang likot-likot niya, so hindi ko na ano din to. Parang meron siyang panghihina, ano? Nagagalaw mo siya? Yung daliri mo, nagagalaw mo? Ang kamay pala ni Jeremy, walang lakas, wala ring pakiramdam. Kwento ni Nanay Malu, aksidenteng napilay noon si Jeremy. Jeremy, tayo ka lang. Mula noon ay hindi na nagagalaw ang kanyang kaliwang braso at kamay. Okay, hindi naman masakit, Jeremy. Walang masakit dito. Wala talaga nararamdaman. Pero pag ganyan, may nararamdaman ka pa? Wala. Walang nerves. Wala daw siya nararamdaman. Kahit kukurutin mo siya. Wala. Anong best approach nito, Doc? Sa specialist kasi talaga siya mapapatingnan kung anong nangyari para ma-assess na mabuti. Yung may expertise sa nerve. Yes. Yes, sir. Ganun na lang po. At kung may magagawa pa. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, isa sa 5 bata na may edad 6 hanggang 10 taong gulang sa bansa ay underweight. Habang 73 bata sa bansa ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon, ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Hindi na lang ito problemang pangkalusugan, kung hindi isang problemang pang-ekonomiya. Kung ang katawan natin ay kulang sa sustansya, hindi po yan magiging productive. And therefore, if the human capital of a nation is non-productive or unproductive, we will be experiencing an economic turmoil. Nutrition is actually more than a social development issue. It's actually also an investment, no, for the human capital.
Kinagabihan, sa gitna ng matinding buhos ng ulan, dumiretso ang grupong Scholars of Sustenance sa center na ito sa Sampaloc, Maynila. Tulong-tulong ang volunteers para tanggapin ang mga reject na tinapay na kinolekta ng SOS. Kasabay nito ang pagluluto nila ng hapunan para sa kanilang mga kabarangay na ipamimigay din nila ngayong gabi. Hello, Cookie! hello po. Kumusta? Okay lang. Oo, mukhang Kamusta dami. po? Okay naman tayo. Pero mukhang ang dami nito ah. Yes. Oo. Ano tong nilalagay mo sa ibabaw? Actually, ano to, diced tomatoes. Diced tomatoes. Oo, na part ng mga gulay na nire-rescue natin. I see. Yes. Okay, Na alright. pwede pang mapakinabangan, sayang din. So, anong ulam to, bali? Vegetable okoy. Vegetable okoy. Yes. Okay. Walang ano yan, walang karne. Aha. Kasi plant-based yung ulam natin tonight. I see. Nagsimulang mamigay ng pagkain ang kanilang food bank nitong pandemya. Mula noon ay araw-araw na nila itong ginagawa. Thank you. Umaabot ng 250 food packs ang naipamimigay nila kada araw. So, dito sa pagpasok naman ngayon ng SOS Food Rescue, Yes. paano sila nagkaroon ng impact sa inyong ginagawang food mission na ito? Alam mo, ang laki-laki ng tulong nila kasi unang-una, nire-rescue nila yung pagkain. Yung mga surplus na pagkain, mga gulay na tingin ng iba ay patapon na. Pero kung titingnan mo yung mga yon, hindi pa sila patapon eh. Sayang kasi, pagka uwi namin, alam namin sa sarili namin na may natulungan. Kahit hindi ma-recognize, at least alam namin sa sarili namin na may natulungan kami at walang nagutom for that night. Ngayong buwan ng Hulyo ang itinakda bilang National Nutrition Month. Pero kung datos ang pag-uusapan, marami pang dapat gawin para maitaas ang antas ng nutrisyon sa ating mga kababayan. Sana lang matulungan ang mga tulad ni Nanay Malu na maaring dinaraanan lang natin sa kalsada. Pero sila palang nakararamdam ng hagupit ng gutom sa araw-araw. Sana rin mas dumami ang mga tulad ng Scholars of Sustenance di lang sa Metro Manila kundi pati sa ibang bahagi ng bansa para masagip ang mga sobrang pagkain sa mga establishmento at maiabot sa mas nangangailangan. Dahil kung walang tapon, maaaring wala ring magugutom. Nay, bili! Mushroom po, mushroom! Ako si John Consulta at ito ang Eyewitness. Salamat po na yan. Ingat